Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Muli maraming salamat sa Diyos sa pagkakataon na ibinigay niya sa atin upang siya ay ating mapapurihan, pasalamatan at masamba sa ating pong mga buhay. Yung ngayon po ay araw ng linggo, muli po, araw ng pagsamba. Kaya tayo po narito upang sambahin ang Diyos at bahagi po ng ating pagsamba ay ang pag-aaral at pagbubulay-bulay muli ng Kanya pong mga salita. Kaya ngayon po ay dadako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ipagpapatuloy lamang po natin yung ating pong series at maling ito na yung pinakahuli sa series po natin ng pag-aaral tungkol sa the fruit of the Holy Spirit. Ano po? Ngayon sa umaga ito, ang ating pong tatalakayin ay pinamagatan po nating the fruit of the Spirit is self-control. Ayan. Kung kayo po yung Biblia, samahan niyo kung buksan ito sa aklat po ng Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23. Once again, ano po, sabi rito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Then sa Philippians chapter 4 verse 13, sabi po doon, I can do all things through Christ who gives me strength. Yan, pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay sumaglit na yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa aming Ama, kami po ay lumalapit sa inyo sa umagang ito. Nagpupuri at nagpapasalamat aming Ama sa taglay po naming buhay, lakas, kalusugan nagmumula sa inyo. Salamat sa iyong biyaya, grasya at pagpapala, sa iyong patnubay, gabay at pag-iingat sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat sa oras na ito, aming Ama, na binigyan mo kami ng pagkakataon upang muli itong hayan ang inyong pong mga salita at pagbulay-bulayan nito. Ang aming pong panalangin, nawa ay patuloy mo kaming pangunahan at samahan, bigyan ng sapat na karunungan at kaalaman at pangunawa upang maintindihan po namin, aming Ama, ang inyong pong mga salita. Samahan niyo po lamang kami at pagpalain niyo kami sa umagang ito, aming Ama, at ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang kabuuan ng aming pag-aaral na ito. Ang lahat ng ito, Ama, ay samot dalangin namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Okay? Okay, once again, ng ating pong pag-aaral, the fruit of the Spirit is self-control. Okay? Ayon nga po doon sa ating pong pinapakitang larawan. Ano po? Mayroon po tayong siyam na bunga ng banal na Espiritu at natalakay na po natin ang 8. Ito na pang pinakahuli. Ano po? The fruit of the Spirit, una-una is love, joy, then peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and now, self-control. Okay? Kayo ba may control sa inyong sarili? Self-control? Okay? May mga tao po, may mga bagay na hindi po nakokontrol. Ano po? At kung ating pong titingnan sa ating pagsisimula, sabi nga, people who do not have control. Kapag ang isang tao po ay halimbawa ay hindi makontrol ang kanyang katawan, gumagalaw-galaw, anong tawag ko doon? Epilepsy ba yun? Hindi epilepsy yun. Yung hinihimatay ho yun eh. Yan. Ang tawag ko doon ay cerebral palsy. Ano po? Hindi makontrol ang kanyang katawan. Kaya siya po ay gumagalaw-galaw. Yan, nakita nyo ba yun? Napanood nyo ba yung vlogger na nagmamanihol ng taxi? Ano po? Gumagalaw-galaw siya ng ganyan, natatakot tuloy yung kanyang pasahero. Ano po? Mayroon pong ganon. Uncontrolled physical movement. Ayan. Kapag ang isang tao ay hindi po niya makontrol ang pakikipagtalik, ang tawag doon. Yan. Ang tawag doon ay, yung uncontrolled sex, ay tawag po doon ay sex maniac. Di ba? Kapag ang isang tao po hindi niya makontrol yung pagnanakaw, ang tawag doon ay kleptomaniac. Ayan. Kapag ang isang tao ay hindi niya makontrol ang magbisyo, anong tawag doon? Bisyo maniac? Addict. Yan. Ang tawag doon ay addict. Ano po? Ayan, kapag ang isang tao ay hindi niya mapigil, makontrol ang kanyang dila, anong tawag doon? Chismusa. O kaya naman yon sa bagong katawagan ay marites. Ayan, ano po? Yan, uncontrolled tongue. Okay, kapag ang isang tao ay hindi makontrol ang kanyang buhay, anong tawag doon? Yan, ito po yung mga unbeliever. Hindi kontrolado ang kanyang sarili. Kaya nga kung ano lang
ang kung ano ang sinasabi ng mundo, ano ang sinasabi ng laman, kung ano ang sinasabi ng kapaligiran, yun ang kanya hong sinusunod. Yun yung mga unbeliever, ano po. O kaya naman yung mga demon-possessed, ano po, ang tawag ko sa kanila ay uncontrolled life. Bakit hindi po nakokontrol nila ang kanilang sarili? Ang kumukontrol sa kanila ay iba, yung masamang espiritu. Okay? So, sa ating buhay bilang Kristiyano, ay wala ho tayo doon sa mga ito, ano po, na ating pong binanggit. Tayo bilang Kristiyano, we are controlled. Ano po, sapagkat meron tayong kumukontrol ho sa atin, walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga ho, misa pa kung ating pong titingnan, mayroon pong mga tao na kontrolado ho nila ang kanila pong buhay. Ano po? People who have controlled their life, ano po, sino po sila? Una, ang tawag sa kanila ay mga normal person. Mga normal person. Pag normal person, hindi po siya demon possessed, hindi siya kontrolado ng iba ng sino man, siya ay normal. Katulad po halimbawa ng mga tao sa labas, yung unbeliever. Ano po, mga unbeliever, ang tawag sa kanila ay mga normal person. Hindi na sila po ang kaya nilang kontrolin ang kanila po mga sarili. At siyempre kasama na ho tayo doon. Pero higit sa lahat, tayo po ay mayroong controlled life sapagkat mayroon tayong fruit of the Holy Spirit as Christian. Ano po? Kaya nga ho yung mga may controlled life, they are Christians who have the fruit of the Holy Spirit. Kaya ang bunga ng Holy Spirit, ano po, sabi doon, but the fruit of the Holy Spirit is self-control. Kaya kung ikaw ay Kristiyano na, ay alam mo na ikaw po ay kontrolado ang iyo pong buhay. Kasi mayroon pong kumukontrol sa iyo o sa atin at walang iba kundi ang Panginoon, ang banal na Espiritu. Ano po? Kaya nga, the fruit of the Spirit is self-control. Okay? Ngayon, physically speaking, ano po, bilang tao, bilang Kristiyano, paano ba dapat natin maipakita na makokontrol ang ating pong buhay? How to have self-control? Ang sabi ng Bible, yield on the Holy Spirit and let God, who is the source of all strength, control your life. Diba? Para makontrol daw po natin ang ating mga sarili, kinakailangan manangan tayo, magtiwala tayo sa banal na Espiritu at hayaan natin na ang Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng lakas ang siyang magkontrol sa ating pong buhay. Kaya nga ho si Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verse 13, sabi doon, I can do all things, take note, all things through Christ who gives me strength. Ano po? Magagawa ko ang lahat ng bagay, makukontrol ko ang lahat ng bagay dahil sa lakas na ibinibigay sa akin ni Kristo Jesus. Kaya ngayon, mga kapatid, ang ating pag-aaral ay doon po sa Philippians chapter 4 verse 13 na we can do all things. Ano po? Dahil kaya nating kontrolin ang ating pong buhay dahil mayroon po tayong Diyos na siyang tutulong sa atin para makontrol po ito. Ang tanong natin ngayon, how do we control our life? Para magkaroon ng self-control. Ito, unang-una sa ating pag-aaral, exchange your self-confidence for faith. Tayong lahat bilang Kristiyano, kahit bilang tao, meron tayong sariling pagtitiwala. May pagtitiwala ho tayo sa ating sarili. Kayo ba may tiwala sa sarili nyo? Alam, nga naman, lahat, yung mga walang tiwala sa sarili, sila po yung mga takot sa buhay, di ba? Mga takot sa buhay, ayaw humakbang, ayaw gumawa ng mga pagsisimulan ng buhay, kaya minsan ay hindi makamtan yung mga pangarap sa buhay, dahil natatakot. Pero yung mga taong malalakas ang loob, may self-confidence, kumbaga, sila po yung mga taong marami ho ang nararating sa buhay. Di ba? Sila po yung mga taong marami po ang naaabot. Kaya nga ho, wala namang masama kung tayo po ay mayroon pong lakas ng loob. Di ba? Yung iba kahit nga walang pinag-aralan, basta malakas lang ang loob, okay na, fight na, Pero yung iba ay kailangan talaga nila ng marami hong kaalaman para ho maisulong ang buhay. Pero ang gusto ng Diyos ay hindi po yung sarili nating lakas lamang at hindi yung ating sariling pagtitiwala lamang ang ating pong gamitin. Gusto ng Diyos bilang Kristiyano na ang ating pairalin sa buhay ay walang iba kundi yung ating pananampalataya.
Bakit? Magagawa natin ang lahat ng bagay, hindi lamang dahil sa ating pong lakas o hindi lamang dahil sa ating pong pagtitiwala sa sarili, kundi dahil po sa pananampalataya natin kay Kristo Jesus. Okay? Kaya nga, yung sinabi na Apostol Pablo sa ating pong binasa kanina, ano po? Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things. Sabihin po natin, I can do all things. Yan. Kaya ba natin gawin ang lahat ng bagay? Yan, kaya natin. Yes, we can do all things because of Christ. Kaya nga, yung self-confidence, sabi nga, enables us to achieve some things. Ano po? Yung ating sariling kakayanan, ano po, yung self-confidence po natin, maaaring ito'y makatulong sa atin na maabot po natin yung anumang bagay na gusto nating makamtan sa buhay. Kaya lamang, sabi nga, self-confidence limits us to human potential. Ano po? Kaya lang limitado ang lahat. Kahit man marating man natin yung ating gusto, pero hindi pa rin talaga iyon ang gusto ng Diyos para sa atin. Higit pa doon ang gusto ng Diyos. Kasi nga tayo, bilang tao, bagamat tayo po ay may kakayanan na marating at maabot yung ating pong gusto, ano po, pero limitado pa rin. Sapagkat we are created as a limited person. Ano po, limitado yung utak natin, limitado yung lakason natin, limitado ang lahat ng ating pong buhay. Hindi ho tayo si Superman, hindi ho tayo si Batman, hindi po tayo yung taong talagang wala hong limit ang buhay. Okay? Pero ito ho ang kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, because the Holy Spirit, sabi nga, adds a divine dimension. Dinagdagan ng banal na Espiritu yung ating kakayanan, ano po, yung ating pong buhay bilang tao para magawa natin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Mga bagay na imposible. Okay? Yan ho ang mga bagay na nasa ating pong makakamtan lamang natin dahil sa ating Panginoon. Kaya nga yung salitang, I can do all things through Christ who gives me strength. Ano po? Magagawa natin kapag si Kristo ay nasa sa atin. Ang halimbawa nito ay walang iba kundi si Joshua. Ano po? Para makita ho natin ang isang halimbawa na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay kapag tayo po ay manangan talaga sa Kanya, manampalataya ho sa Kanya. Kilala niyo ba si Joshua? Sabi nito si Joshua, he lead his people to victory over Jericho. Alam niyo po, sa panahon po ni Joshua, nung katapos na po si Moises, ano po, ang ministeryo ni Moises, si Joshua na po ang pumalit. Ang isa ho sa pinakamatinding kailangan magawa ho at ma-overcome na kaaway po ni Joshua at ng kanyang ng mga Israelita ay yung Jericho. Ano po? Kasi kinakailangan, bago sila makatawid sa lupang panghako, kinakailangan nilang talunin yung mga taga-Jericho. Bakit? Kasi yung taga-Jericho, isang hadlang po yan sa pagpasok nila doon sa lupang pangako. Iyan ho ay isang bansang matibay. Kaya nga sabi ng Bible, yung Jericho ay nilagyan po nila ng matibay na muog. Fortified city po yan. Ano po? Iyan po ay nilagyan ng matibay na pader na kahit anong gawin, ay kahit sinong kalaban ay hindi po kayang talunin sila. Ano po? Itong Jericho. Pero, ano nangyari sa panahon po ni Joshua? Ano po? Ito ho ay pinabagsak ng Diyos sa pamamagitan po ng pangunguna po ni Joshua. Di ba? Kaya nga yung mayroon tayong na pinag-aralan na tinuturo sa mga bata, the fall of Jericho. Di ba? The wall of Jericho. Ano po? Yung wall of Jericho ay bumagsak po yan. Why? Dahil po sa kapangyarihan ng Diyos. Nagawa ni Joshua ang pabagsakin ang wall of Jericho dahil po lamang sa kapangyarihan na mayroon po ang Diyos sa kanyang pong buhay. Ano kanilang ginawa? Nagdala ba sila ng maso para hindi, sa pamagitan lamang ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Ano po? Kaya nga si Joshua at ang kanyang mga kasama, sila ho ay 7 beses po na umikot sa wall of Jericho, paikot siya tuwing umaga, after 7 days, ano po, sila po ay 7 sa panghuling araw, 7 beses po silang umikot, ano po, pagkatapos noon, sumigaw sila ng mga pagpupuri at gumuho po yung wall of Jericho. Nagkaroon ng 7.5
nalindol. Gumuho siya, ano po? So, wala hong imposible sa Diyos. Ano po? Yun ho ay ginawa ng Diyos dahil po sa sabi ng Panginoon, I can do all things. Sabi ni Pablo, I can do all things through Christ who gives me strength. Ano po? Magagawa natin lahat ng bagay dahil po sa Diyos na siyang nagdadagdag ng panibagong lakaso sa atin para magawa natin ang mga bagay na hindi po natin kayang gawin. Okay, another one is David. Okay, kilala niyo ba si David? Yan, sabi nga, young David defeating mighty Goliath. Okay? Naalala po natin sa panahon po ng pakipagdigma o digmaan sa pagitan po ng mga Israelita at saka Pilisteo. Si Goliath na pambato ng mga Pilisteo ay wala ho sa kanyang makakatalo. Ano po, siyang pinakamakapangyarihan sapagkat napakalaki po niya at wala hong gustong lumaban sa bansang Israel. Maging si Saulo na hari ng Israel ay takot na takot kay Goliath. Ano po, pero nung dumating po si David, bagamat siya noon ay bata pa, kasing bata pa ni Jose. Bata pa ho siya noon, pero siya ay nagtiwala lamang ho sa Diyos. May pananampalataya sa Diyos. At anong nangyari? Napatay niya si Goliath. So, wala ho imposible sa Diyos. Basta ang Diyos ay sumama ho sa atin, ano po, Kanya hong gagawin ang mga bagay na hindi po natin kaya. Kaya yung ating kakayanan, yung self-confidence po natin, ipagpalit lang hunaw natin doon sa pananampalataya. At gagawin ng Diyos sa atin ang mga bagay na hindi po natin kayang gawin. Okay? Yung mga disciples ng ating pong Panginoon. Kaya sabi to, unlearned disciples turning the world upside down. Diba? Naalala niyo po? Ang pinagsimulan ho ng Kristyanismo, ano po, ay walang iba kundi ang mga disipulo ng ating Panginoon. Mga unlearned po sila. Hindi po sila mga professional na tao, pero nagawa ho nila na pabaliktarin ang mundong ito. Di ba? Sila po ay mga mangingisda lamang. Sila po ay mga farmers. Sila po ay mga publikano, ano po, makasalanan, hindi kilala sa lipunan, pero nagawa po nilang paikutin ng mundong ito, ano po, baliktarin ang mundong ito para ho sa Panginoon. Kaya nga ho, tayo ay mga bunga ng mga taong ito, ano po, ng mga unlearned disciples na ito. Bakit? Nagawa nila. Kaya hindi kailangan yung katalinuhan, kapangyarihan, degree para ho paunlad po ang mundong ito, ano po. Mga kapatid, ang kailangan lamang ay ang Diyos. Diyos lang ang may kayang magagawa para po sa ating po mga buhay. Okay? So tuloy po tayo. Sabi nga, isa pa na dapat natin makita, sabi ito, self-discipline is self-control in action. Di ba? Kapag tayo po ay dinidisiplina natin ang ating mga sarili, parang pinipigil natin, kinokontrol natin ang ating po mga sarili. Ano po? Yung self-discipline, yung disiplina, ito ay self-control in action. Kaya nyo bang disiplinahin ang inyong sarili? Kaya nyo bang disiplinahin ang sarili nyo? Halimbawa, ikaw ay mahilig na uminom ng soft drinks. Kaya mo bang tanggihan yan? Kaya mo bang tanggihan? Minsan, pagka wala ho tayong disiplina sa sarili, ay pag hindi nasunod yung gusto natin, minsan ay nalulungkot tayo, kaya naman ay nainit ang ulo natin, pag hindi nasunod yung gusto natin. Pero sabi nga, kapag dinisiplina natin ang ating sarili, hindi natin ginawa yung gusto natin, sabi nga, ito ho ay pagpipigil sa sarili, okay? At tanda natin, discipline is the evidence of the Holy Spirit's power. Yan, kung kaya mong disiplinahin ang iyong sarili, ibig sabihin, umiiral sa iyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. And take note, the Holy Spirit dwells in us. Nasa sa atin na banal na Espiritu, kaya dapat siya po ang nagkukontrol ng ating pong buhay. Kaya kung pag pinag-usapan po yung pagdidisiplina sa sarili, dapat ang Holy Spirit ang siyang namamayani po sa ating pong buhay. Okay? We must discipline our thoughts and even our tongue. Okay? Ano pang dapat natin disiplinahin sa ating buhay? Actually, unang-una, yung ating pong isipan. Ang ating isipan
ay diyan napakaraming tumatakbo na mga kasalanan. Alam niyo ba yon? Sa isipan, maaring hindi tayo nagsasalita ng masama. Maaring hindi tayo gumagawa ng mali. Pero kadalasan nag-iisip tayo ng mga negatibo, nag-iisip tayo ng masama. Amen ba yun? Di ba? Alam ko na iniisip nyo eh. Di ba? Lahat tayo ay talagang guilty dyan. Sino bang hindi nagkakasala sa isip? Di ba? Kaya nga, kapag tayo nag-repent, Lord, patawarin mo kami sa aming nagawang kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa. Yan, di ba? Para kang nanunumpa. Di ba? Sa isip, sa salita, sa gawa ka. Bakit? Kasi nga yung isipan natin, ito yung battleground. Bagamat minsan tayo bilang tao ay gusto mag-isip ng mabuti, pero ang diablo minsan ay sumisingit at sumisingit sa ating kaisipan. Kaya madalas, kapag nakagagawa tayo ng kamalian, ng kasalanan, So therefore, ang dapat natin gawin, disiplinahin natin ang ating mga kaisipan. Okay? Kasi dyan madalas tayo ay nagkakasala. Di ba? Minsan na itatago pa natin yung paggawa ng yung action natin, ay itatago natin yan. Sa pamamagitan ng hindi tayo gumagawa ng masama. Yung ating mga pananalita ay naitatago yan sa pamamagitan ng pagpipigil natin sa ating sarili, pero yung ating kaisipan, minsan hindi natin, naitatago natin sa iba, pero sa Diyos, hindi naitatago yan. Talagang alam ng Diyos yun, ating pong iniisip. Okay, isa pa na dapat po nating disiplinahin ay yung ating pong dila. Yan, sabi nga muli ng Chinese proverb, konting salita, konting mali. Maraming salita, maraming mali. Walang salita, walang mali. Kaya kung kaya mo lang naman na huwag nang magsalita, manahimik na lang. Kasi yung dila natin minsan, yun ang pinagmulan ng maraming kasalanan at kamalian. Kaya nga, kailangan po nating disiplinahin daw po yung ating pong dila. At yun ang pinag-uusapan sa James chapter 3, yung tungkol sa ating dila. Basahin lamang po natin. James chapter 3, unang-una, for all of us make many mistakes. Lahat daw po tayo ay nagkakamali. Tama, mali? Lahat ba tayo nagkakamali? Sabi to, if someone does not make any mistakes, when he speaks, he is perfect. Perfecto ba dito? Mayroon ba perfecto dito? Wala, okay? And able to control his whole body. Ang sino man daw po na hindi nagkakamali sa kanyang mga sinasabi, siya po ay perfecto. At kaya niyang kontrolin ang kanyang buong pagkatao. Okay, verse 3. Now, if we put bits into horses' mouths, to make them obey us, we can guide their whole bodies as well. Kapag nilalagyan daw po natin ng bukado, hindi abukado bukado, yung bibig ng kabayo, sa mapapasunod mo siya. Di ba mapapasunod mo siya? Pero ang kabayo, kapag tinalian mo lang sa liig, tapos hinila mo, hindi susunod yan. Kinakailangan sa bibig po yan, yung bukado kung tawagin, Okay? Sabi to, and look at ships. Nakakita na pa kayo ng barko? Yung barko, hindi lang bangka, talagang barko na napakalaki. They are so big that it takes strong winds to drive them. Yet, sabi to, they are steered by a tiny rudder, wherever the helmsman directs. Yan. Ang barko, bagamat napakalaki daw ito, at kayang tangayin ng malakas na hangin, pero naibabaling daw po ng piloto sa eroplano. Kayang ibaling ng kapitan, ng nagdadala ng barko na yon sa pamamagitan ng maliit lamang na timon. Yan. Di ba? Maliit na timon. Ang barko napakalaki, pero ang timon niyan maliit lang, pero kaya niyang ibaling ang barko. So ganyan daw po ang kapangyarihan noong timon na iyan. So ganoon din po, in the same way, sabihin po natin, in the same way. Okay, the tongue is a smaller part of the body. Patingin ng inyong dila. Ayan, yung iba malapad, mahaba, malaki, maliit.
Ayan, di ba? Iba-iba ho ang ating pong dila. Kung ikukumpara sa ibang bahagi po ng ating pong katawan, ang dila ay maliit lamang. Okay? Pero sabi rito, the tongue, in the same way, the tongue is a small part of the body, yet it can boast of great achievements. Okay? Bagamat daw po ang dila, kaya dapat kontrolin po ito, bagamat daw po ang dila ay napakaliit na bahagi ng ating katawan, napalaki ang nalilikha nitong kayabangan. O, di ba? Kaya nga ho, ang dila ay nakakasira ng buhay. Di ba? Nakita nyo, maliit lang na chismis, biglang lumaki. Sa dila ho yan eh. Ano po? Dahil sa mga kwento. Di ba? Lalo na pag nagkwento, tapos pa ipinasa, pagdating sa dulo, iba na. Iba na yung kwento, di ba? So, anong pinagmulan? Dila. Yung dila. Kaya kinakailangan pigilin. Ano po? Kung wala man lang mabuting sasabihin, tahimik na lang. Pigilin ang dila. Okay? Sabi, a huge forest can be set on fire by a little flame. Okay? Maging daw po ang kabundukan kayang palagablabin sa magitan ng maliit lamang na apoy. Saan nagsisimula ang malaking apoy? Sa maliit na apoy. Di ba? Sa puspuro, kaya sa lighter. So, kayang-kayang palagablabin ang maliit na apoy na yan, yung buong kagubatan. Okay? So, sabi nito, the tongue is a fire, a world of evil. Yung dila daw po natin, ito ay katulad ng apoy na punong-puno ng kasamaan. Placed among the parts of our bodies, nilagay daw po sa bahagi ng ating katawan, the tongue contaminates the whole body. Yan, kayang-kaya nitong sirain ang buong katawan and sets on fire the course of life. Kaya nitong sirain ang takbo ng ating pong buhay. And itself set on fire by hell. Kaya nitong maghatid sa atin patungo sa impyerno. Kaya mga kapatid, ano dapat gawin sa ating pong tongue? Pigilin, disiplinahin, huwag putulin, kawawa, sayang. Yan. Disiplinahin po daw po natin, pigilin natin. Kaya nga yung self-control, importante sa buhay natin yan. Kaya kung wala man lang daw pang mabuting sasabihin, ay manatahimik na lamang. Okay? Tuloy pa natin, verse 7. For all kinds of animals, just like birds, reptiles, and sea creatures can be or have been tamed by humans. Kaya daw pong paamuin ang mga ibon, mga reptiles, kayang paamuin yung lahat ng creatures, kayang paamuin ng tao. Pero, sabi rito, but no one can tame the tongue. Walang makapipigil sa dila. It is an uncontrollable evil filled with deadly poison. Yan. Di ba? Yung dila ay talagang hindi mapigil yan. Punong-puno ng lason. Ganun no, dinidescribe yung ating pong dila. Kaya talagang napakahirap po nito, yung dila na ito, napakahirap po nito na pairalin sa ating pong buhay. Kinakailangan ito ay makontrol, madisiplina. At ang banal na espiritu lamang ang makapagkukontrol nito para maging maayos ang pananalita ho natin. Diyan ang pinagsisimulan madalas ng away, di ba? Sa mga sinasabi ho natin, sa mga dila na yan, di ba? Kaya nga ho, yung marites na uso di ba? Nauso yung marites dahil kaya nga diyan nagsisimula yung mga away-away na yan. Okay? So kontrolin po natin, at kung hindi natin kayang kontrolin nating dila, humingi ng self-control sa Holy Spirit. Because the Holy Spirit produces self-control. Okay? Ito, pakinggan po natin. Si Jesus Christ, siya po ang great example of having self-control. Okay? Ano sabi ng Bible? Kilala niyo ba si Jesus? Siyempre, naman, di ba? At siya po ang isang malaking halimbawa tungkol sa self-control. Maraming instances sa buhay po niya, nung siya po narito sa lupa, na talagang ipinakita niya yung self-control. Unang-una, halimbawa, nung siya po ay tinukso doon sa ilang, sa Matthew chapter 4, verse 1 hanggang verse 10, sabi nga, He controlled Himself by not
obeying Satan when he was tempted in the wilderness. Di ba? Ano sabi ni Satanas? Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Sumunod ba si Jesus? No, he controlled himself. Bagamat siya'y gutom na noon, hindi katulad ni Esau, na dahil sa gutom, pinagpalit ang kanyang pagiging panganay dahil lamang sa isang mangkok na lugaw. Bahala na kung ano yun. Basta pagkain yun eh. Sa sobrang gutom ni Esau, sa sobrang gutom, minsan ganun tayo di ba? Hindi natin kayang pigilin ng ating, kontrolin natin mga sarili, lalo na pag pinag-usapan yung gutom. Kaya nga iba kumakain, kumakain ng iba. Hindi kayang kontrolin ng sarili habang tayo po ay nakikinig. Kaya kumakain, hindi kayang kontrolin minsan yung gutom Yan, ganyan ang ating Panisus. Siya ay tinukso, pero, ano sabi? Kinontrol niya kanyang sarili para huwag mag-give in doon kay Satanas. Ano pang temptation sa kanya? Sabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, sabi nga noon, tumalon ka sa building, sapagkat ikaw naman ay aalalayan. Di ba? Building talaga. Di tungtok ng templo talaga yun Pinakamataas na bahagi ng templo. Sabi, tumalon ka dyan kasi aalalayan ka naman. Hindi naman sumunod. Gumamit pa nga ng word of God itong si Satanas Di ba? Sabi naman sa Psalms chapter 91, aalalayan ka ng mga anghel upang huwag kang matisod. Huwag matisod ang iyong mga paa sa mga batok. Di ba? Pero sumunod ba si Jesus? Hindi pa rin. Bakit? He controlled himself. Okay? At sabi pa, ginawa ng diablo, dinala siya sa tuktok ng bundok. Ipinakita sa kanya ang lahat ng kayamanan sa buong mundo. At anong sabi ni Satanas? Nakita mo ba ang lahat ng kayamanan yan? Gold, silver, basta lahat ng kayamanan na yan. Sabi nga, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yan kung sasamba ka sa akin. Sumunod ba si Jesus? Sumamba ba siya? Hindi. He controlled himself. Di ba? Pero tayo, pagpakitaan lang tayo ng yung isang bundle na pera. Sige na. Di ba? Kaya nga dyan nagaganap yung mga corruption Nakakita lang ng bundle-bundle na pera ay ipagpapalit na ang dangal. Di ba? Kaya mga kapatid, dapat self-control talaga. Okay? Yun, si Jesus ay hindi siya nagpatukso. Okay? Another one na halimbawa sa buhay po natin pa ni Jesus, sabi ito, he controlled himself when he was faced with tough decision when he prayed in Gethsemane concerning God's will. Naalala po natin, nung si Jesus ay dumating sa punto ng mahirap na pagdidesisyon sa kanya pong buhay, di ba? Nung siya'y nanalangin sa Gethsemane, ang panalangin po niya, Ama, kung maaari, ay alisin mo sa akin ang sarong ito. In other words, pwede naman siguro na iligtas ang mga tao na kahit hindi na ako mamatay sa cross ng Kalbaryo. Parang ganun ang gustong sabihin ni Jesus. But not my will be done, but yours, Father. Not my will be done, but your will be done. Yun ang sabi po ng ating Panginoon Jesus. Ibig sabihin, hindi siya nagpadala sa kagustuhan niya. He controlled himself. Ang kalooban pa rin ng Diyos, ng Ama, ang nasunod. Di ba? Kaya siya ay great example talaga pagdating sa pag-control ng sarili. Ano pa? Nung siya po ay hinuli, ito pa po, he controlled himself when he was arrested by the Roman soldiers after praying in Gethsemane. Di ba? Habang siya nagpe-pray, dumating po yung mga sundalo, kasama po si Judas. Anong ginawa? Hinuli po ang Panginoon Jesus. At anong kanyang ginawa? Anong ginawa ng mga alagad? Ito si Pedro, bumunot ng tabak at tinaga niya ang tainga noong isang sundalo na si Malchus. At anong sabi ng Panginoon Jesus? Itabi mo yung itak mo. Sabi ganon, hindi nyo ba alam na kaya kong magpababa ng legions of angels, legion of angels, para ipagtanggol ako. Ayan, di ba? So, dahil si Jesus ay may self-control, ay si Pedro ay wala. Si Jesus ay may self-control, si Pedro ay wala. Ang ginawa ay pina-atras sila at sabi ni Jesus, akin na ngayon tainga ni Malchus. At kanya pong ikinabit. Sabi niya,
Oh, sa'yo ng tainga mo na yan. Hindi, wala ganun. Bahala, sa'yo ng tainga. Hindi ho ganun. Dahil may self-control siya, ikinabit ng dahan-dahan siyempre. Ano po, hindi naman binato na lang na ganun. Ayun, ano po, kala ko sinampal, tainga mo ito. Ayun, ano po, yun ay pagpapakita ng self-control ng ating pong Panginoong Jesus. Ano po, na kahit kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, hindi niya hinayaan yon para masunod lamang ang kalooban ng ating pong Panginoon. Ano pa ang pinapakita ng Bible? Sabi to, He controlled Himself when He was interrogated by the high priest. Di ba? Nung humarap siya kay Pilato, ang dami niyang pinagdaanan, dinuraan siya, sinampal siya, talagang hinagupit siya, nililitis siya, pero lahat ng iyon ay, sabi nga, pinagdaanan ng Panginoon Jesus at kanyang pinagtagumpayan. Sabi nga, para siyang tupa na hindi umimik, na hindi umimik kahit sa gitna ho ng mga paghihirap na ito. So, He controlled Himself. Because of self-control, hindi niya nagawa na mag-retaliate o gumanti doon sa high priest na ito. Okay? At maging nung siya po ay nakapako na sa cross, ano sabi ho? He controlled Himself when He was crucified by the Roman soldiers. Sa Luke 23 verse 34, anong laging sinasabi ng Panginoon? Sabi doon, Jesus kept saying, Father, forgive them because they do not know what they are doing. Pasinin po natin yung talata. Sabi doon, He kept saying. Jesus kept saying. Ibig sabihin, hindi lamang niya minsan ito binanggit. Paulit-ulit niyang binanggit ito doon sa mga taong maalipos-tapos sa Kanya. Nung siya po ay pinako sa cross, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Nung siya po ay inaalipusta, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Nung siya po ay inaalipusta nung magnanakaw na nasa kaliwa, Father, forgive him, for they do not know. He do not know what he is doing. Ano po? So mga kapatid, kung ating pong titingnan, ito pong mga salita ng ating Panginoon ay pagpapakita po niya ng tinatawag na self-control. Okay? At hindi lamang yon, kahit noong sa panahon po na Jesus, anong siya po narito sa lupa, sabi nga, He was tempted in every way, yet He did not sin. Okay? Tinukso siya sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, pero sabi nga, hindi siya kailanman ay nagkasala. Bakit? Kasi nga, He can control Himself. Okay, meron ba sa atin dito na hindi nagkasala? At kayang hindi bumigay sa kasalanan? Idi wow. Kung ikaw yun, idi. Wala. Lahat tayo ay talagang nagkakamali. Lahat tayo ay minsan bumibigay talaga sa kasalanan. Ano po? Dahil pag tayo po ay tinukso. Pero sa Jesus, ito ang sabi ng Bible. Hebrews chapter 4 verse 15. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. Instead, we have one who in every respect has been tempted as we are. Tinukso siya na katulad po natin, yet He never sinned. Hindi siya nag-give in doon sa mga tukso na dumating sa kanya pong buhay. Ano bang klase ng tukso ang pinagdaanan natin? Mga kapatid, pinagdaanan na ng Panginoong Jesus yan. Pero sa Jesus, hindi kailanman bumigay. Hindi siya nagkasala. Di ba? Bakit? Kasi He is in control of everything. Even Himself, ano po, maging sa kanyang buhay, ay kontrolado niya ang kanyang sarili. Okay? Sabi rito, putting our faith in the Holy Spirit could lead to success in our life. Kaya kapag tayo po daw po ay talagang naglalagak ng ating pananampalataya sa Banal na Espiritu, ano po, nagtitiwala sa Diyos, sa Banal na Espiritu, ito'y magdudulot sa atin para tayo po ay magtagumpay sa ating pong buhay. Kaya nga ho, don't rely on our own strength. Instead, trust God in whatever we do. Huwag daw po tayong manangan sa ating sariling kakayanan. Bagkus magtiwala tayo
sa ating pong Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Para ano? Para tayo po ay magtagumpay. Ano sinasabi ng Bible? Saan makikita? Proverbs chapter 3 verse 5. Ano basahin natin? Trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Di ba? Magtiwala ka sa Diyos. Ano po? Sa Panginoon. Sa lahat ng buong puso. At huwag kang mananangan sa iyong sariling karunungan. Okay? Katalinuhan. Huwag kang manangan sa iyong sariling kakayanan. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Okay? So, self-control is always in line with the will of God. Sabi po rito, ano po? Ang self-control, the fruit of the Spirit is self-control. So, yung self-control nito is always in line with the will of God. Di ba? Yun po lagi ito sa kalooban ng ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, anuman ang kakayanan natin, anumang self-confidence natin, ipagpalit po natin ito doon sa pananampalataya, sapagkat kapag tayo po ay may pananampalataya, we can do all things, for nothing is impossible with God. Yung hindi natin kayang gawin ng Diyos yan. Okay? Yung kung hindi natin kayang kontrolin ang ating mga sarili, kaya ng Diyos yan. Nariyan ang Banal na Espiritu nang siyang tutulong sa atin in order for us to be controlled. Okay? Controlled by the Holy Spirit. Pangalawa sa ating pag-aaral, sabi rito, exchange your willpower for God's power. Okay? Yung ating pong sariling kapangyarihan ay palitan po natin doon sa kapangyarihan po ng Diyos. Sabi doon muli, I can do all things through Christ. Sabihin po natin, through Christ. Yan, sa pamamagitan ni Kristo. Take note ha, hindi po sa pamamagitan ng ating sariling kakayanan, kundi sa pamamagitan ni Kristo. We can do all things. Kaya, sabi doon, trade your I want for I can. Di ba? Pag sinabi pong I want, yung gusto mo lang. Gusto ko kasi ito, gusto ko kasi yun, gusto ko kasi yun, di ba? Ganun ho yun. Pero ang gusto ng Panginoon sa atin ay yung gusto niya. No? I can do all things through Christ. Yon, ang gusto ng Panginoon sa ating pong buhay. Kaya nga sabi ito, you can through the power of God. Kaya nating gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan ng Diyos na sumasa atin. Okay? Mga kapatid, sabi ito, one of the enemies that we need to overcome is our own fleshly desire. Tanda natin ha, marami tayong kaaway na nakapaligid sa atin. Una, andyan ang diablo. Pangalawa, nandyan yung mundo. At ang pangatlo, yung ating pong sarili. Alin doon sa tatlo ang pinakamabigat na kalaban? Sarili. Di ba? Kaya nga ho, huwag niyong awayin sarili. Kasi mahirap kalaban yan. Ano po? Mahirap na kalaban yan kapag inaway natin ang ating mga sarili. Ano po? Pero, mga kapatid, ang katotohanan talaga, yung ating fleshly desire na ito ang pinakamabigat na kalaban dahil mantakin mo sarili mo ang kinakalaban mo. Okay? So, yan ho ang isa sa mga dapat po natin mapagtagumpayan. In order for us to overcome our fleshly desire, ano dapat gawin? Ito po ang Galatians chapter 5 verse 16, sabi doon, so I say, live by the Spirit. Sabihin po natin, live by the Spirit. And you will never fulfill the desires of the flesh. So yun lang naman ang kailangan actually mga kapatid. Ano po? Yan lang naman talaga ang kailangan para mapagtagumpayan po natin yung ating pong mga fleshly desires. Ano po? Yung mga pagnanasa ng ating laman. Walang ibang paraan dyan, kundi tayo po ay lumakad, mamuhay, ayon sa banal na Espiritu. Di ba? Kasi magkalaban lagi ang dalawa yan. Ang Espiritu ng Diyos at saka yung ating laman, magkalaban yan. Kung sino po ang gusto natin pagbigyan at sundan, yun ho ang mananalo at mamamayani sa ating pong buhay. Kapag pinagbigyan natin yung laman, talo ho tayo, magkakasala tayo. Pero pag pinagbigyan natin ng Holy Spirit, doon ho lamang tayo mananalo sa buhay. Kaya nga, live by the Spirit and you will not gratify the flesh. Ano po? So, sabi ito, we've been trying to use our willpower to win. Minsan tayo bilang tao, ano po, ginagamit natin yung ating pong willpower. Ano mas Tagalog willpower? Yung kapangyarihan, yung
sariling kapangyarihan para manalo. Kakayanan, sariling kakayanan po natin para magtagumpay sa buhay. Ano po? Pero hindi po pa rin Hindi pa rin bilang tao. Kaya sabi nga, because our willpower is limited. Kaya hindi natin magawa, minsan hindi talaga natin maabot yung ating pong mga gustong mangyari sa ating pong buhay dahil ang ating pong kakayanan ay limitado. Diba? Limited po yan. So ano sinasabi ng Bible? Galatians 5:17, once again, for what the flesh wants is opposed to the spirit, and what the spirit wants is opposed to the flesh. Yan ba? They are opposed to each other, and so you do not do what you want to do. Ayan, ano po? So yung gusto ng banal na espiritu, ay salungat doon sa gusto ng laman. At yung gusto ng laman naman, salungat naman yun sa gusto ng banal na espiritu. Kaya magkalaban daw po yung dalawa. Kaya nangyayari tuloy, sabi ito, hindi natin nagagawa yung mga bagay na gusto nating gawin. Bakit? Mayroon pong humahadlang sa ating pong buhay. Di ba? Kaya kung Kristiyano ka na, minsan gusto mong gumawa ng kasalanan. Pero hindi mo magawa-gawa minsan. Bakit? May kumukontrol sa iyo ang banal na espiritu. Di ba? Pero minsan naman, gusto mong gumawa ng tama at mabuti. Hindi mo rin magawang mabuti. Kasi may kumukontrol sa iyo, yung iyong laman. Di ba? Kaya nga nagtatalo lagi yung dalawa. Mayroon pong battle sa ating pong buhay. Okay? Verse 17, sabi doon, sa Romans chapter 7, verse 18, pala, sabi doon, for I know that nothing good lives in me. Sabi po ni Pablo, ano po? Kaya problema rin ni Pablo yon. Yung kanya pagsunod sa kagustuhan niya sa laman at pagsunod sa kalooban ng Diyos ay problema rin po ni Apostol Pablo. Kaya sabi niya ganoon, for I know that nothing good lives in me, that is in my flesh. For I have the desire to do what is right, but I cannot carry it out. Gusto kong gumawa ng mabuti, pero hindi ko magawa. Sabi po ni Apostol Pablo, for I don't know, sabi doon sa verse 19, for I don't do the good I want to do, but instead do the evil that I don't want to do. Sapagkat, sabi niya ganoon, hindi ko magawa ang mabuti na gusto kong gawin. Ang nagagawa ko, ay ang masama na hindi ko naman gusto. O sino sa atin ang gustong gumawa ng masama? Diba? Hindi naman natin gustong gumawa ng masama. Pero minsan, nagagawa. Pero ginugusto mo ba? Hindi. Anong dahilan? Bakit nagagawa natin? Dahil sa kasalanan na nananahan sa atin. Ganun po si Pablo, di ba? Yun ang problema ni Pablo. And thanks God for His power that is available in us so that we could overcome our fleshly desire. Ano po? Salamat sa Diyos sapagkat mayroon siyang kapangyarihan na niligay ho sa atin upang mapagtagumpay natin ang ating pong laman. Okay? At yung kapangyarihan na ito, yung ating pong kakayanan ay limited, pero yung kapangyarihan ng Diyos na nilagay sa atin, yung power niya is unlimited. Sabihin po natin, unlimited. Yan, yung power ni Lord na ibinigay sa atin, nilagay sa atin, it is unlimited. Parang rice po yan. Unlimited rice. Pag kumain ka sa Mang Inasal, unlimited. Ganyan ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. Kaya nga, it is always available para sa atin, para magawa lang natin yung pinapagawa ng Diyos para sa atin. God's unlimited power is at work in us. Di ba? Kaya dapat panghawakan natin yon na mayroong kapangyarihan ng Diyos ibinigay sa iyo, inilagay sa iyo, at yun ay operative. Na po, talagang pwedeng gamitin yon, yung kapangyarihan na yon. Ang problema lang, hindi natin ina-acknowledge kung minsan, kaya hindi natin nagagamit yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya minsan, namubuhay pa rin tayo doon sa pagkatalo. So kailangan natin ang i-activate yung power ng Lord sa ating buhay in order for us to overcome yung lahat po ng mga fleshly desires na mayroon po tayo. Okay? Kaya nga, ang problema ni Apostol Pablo, dahil siya po ay makasalanan, sabi niya, hindi ko kayang gawin hindi ko magawa yung gusto ko, yung hindi ko gusto, yun na nagagawa ko. Sabi ni Pablo,
Kaya ang turing ni Pablo sa kanyang sarili, masamang tao ako. Sabi niya gano'n, what a rich man I am. Okay? Yung salitang rich ha, hindi po yaman yan, mayaman. Siya po ay masama. Ibig sabihin po yan, ano po? What a rich man I am. Who will rescue me from this body that is infected by death? Yan. Sino ang makakatulong sa aking katawan na ito na makasalanan? Okay? So, ang sagot ni Apostol Pablo sa verse 25, ito po. Sabi, thank God through Jesus the Messiah, our Lord. So, walang ibang kasagutan sa problema ng buhay. Diba? Kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Salamat sa Panginoong Jesus. Ano po? Salamat kay Kristo Jesus sapagkat siya ang makakatulong sa akin para magunan ito pong nangyayari sa aking buhay na gusto kong gumawa ng mabuti pero hindi ko magawa. Diba? Yun. Diba? Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Yun. Ano po? Ang makakagawa lang dito sa ating buhay ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya nga si Pablo ay siya po ay nagtiwala sa banal na Espiritu. Kaya yung self-control na ito comes, sabi nga, it will come to our lives from, self-control comes from yielding to the Holy Spirit. Kapag tayo po ay nagtiwala ng ating buhay, pinagkatiwala natin sa banal na Espiritu, sabi nga, yung self-control darating po sa buhay po natin yan. Para lamang wag magawa yung mga bagay na hindi natin gustong gawin. Di ba? Kaya sa palagay nyo, napaka-importante ba? Importante ba ang self-control? Yes. Sa ating pong sariling kakayanan, hindi natin kaya yan, pero kailangan natin ang bunga ng Banal Espiritu sa ating buhay. Yan. Galatians 5:16, once again, ano po? Sa ibang translation, sabi ito, what I say is this, let the Spirit direct your lives and you will not satisfy the desires of the human nature. Yan, sa ibang translation, ano po? Hayaan natin ang Banal Espiritu ang siyang maghari, mamayani, manguna sa ating pong buhay upang huwag po masatisfy yung ating pong human desires, yung human nature natin. Ano po? Okay? Sabi ito, self-control is to let the power of God work in us rather than our own will. So, yung self-control, ito ay pagpapaubaya na ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang maghari at mamayani po sa atin, hindi po yung ating sariling kagustuhan lamang. Kaya nga, I can do all things. You can do all things through Christ. Ano po? Sapagkat sa pamamagitan ni Kristo ay mayroon pong kapangyarihan para magtagumpay, para magawa ang lahat ng bagay na kailangan po natin gawin. Okay? Panghuli na lang, sabi roon, exchange your weakness for God's strength. Yan. Ang isang tao na nag-give in sa pagsubok, sa tukso, ano po, hindi kayang kontrolin ng sarili, ang taong ito ay walang self-control, mahina ho siya. Tawagin na po. Lahat tayo, yamang nag-give in tayo, madalas bumibigay ano po, sa mga tukso at pagsubok sa buhay, ibig sabihin, mahina tayong nilalang. Sino dito ang hindi bumibigay? Siya lamang yung sakalam. Malakas pala. Pag hindi ka bumigay, di ba? So, exchange your weakness for God's strength. Okay? Ipagpalit daw po natin yung ating kahinaan doon sa lakas ng Panginoon. Kaya sabi doon, I can do all things through Christ. Sabihin po natin, who gives me strength. Who gives me strength. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa magitan ni Kristo na siyang nagbibigay sa atin ng lakas. Sino nagbibigay ng lakas? Si Kristo Jesus. Okay? Si Jesus ang magbibigay ng lakas sa bawat isa po sa atin. Okay? Para magawa ho natin at mapagtagumpayan po natin. Okay? Ang lahat ng bagay. Sabi rito, our strength is limited. Diba? Yung lakas natin, limitado po yan. Sino pinakamalakas na tao sa Bible? Si Samson. Pero ang kanyang lakas ay limitado pa rin. Bakit? Yan. Limitado pa rin kahit siyang pinakamalakas na tao. Actually, si Samson na po, pinakamalakas na tao sa Bible, kaya niyang pumatay ng libu-libong mga
Pilisteo sa magitan lamang noong yung panganang isda. Hindi. Parang nagugutom na ako eh. Yan. Yung panga nung hayop, ano po? Kalimutan ko anong pahayop yung ginamit. Asno? Tama ba? Yon, asno, sabi ni Ate Solek. Yan, ginamit niya yun ang kanyang panglaban. Pero kayang pumatay ng libong-libong mga Pilisteo. Malakas ho siya, itong si Samson. Di ba? Kahit siya tinalian ng lubid, kaya niyang patirin yon. Di ba? Kahit tinatalian siya ng lubid. Kahit tinalian pa siya ng uway. Ano to? Uway? Yung ratan. Ano po? Yung Bisaya eh. Yan, tinalian siya ng ratan. Pero naputol din po niya yon. No? Sa sobrang lakas po niya. At higit sa lahat, pinabagsak niya yung building sa pamagitan ng kanyang lakas. Nakahawak lang siya sa 2 poste ng building na yon. Niyanig niya at nagkaroon ng 7.6 magnitude. Bagsak po yung building. Di ba? Kung ating pong titingnan, napakalakas po niya. Pero, yung lakas po niya ay limited pa rin. Bakit? Sa paano natin nasabing limited? Kasi, natalo pa rin si Samson. Tama, di ba? Siya po ay bumagsak pa rin sa kasalanan. Siya ay namatay pa rin. Nadaganan pa rin siya noong ng building eh. Itong si Samson. Iyon ang kinamatay niya eh. Di ba? Kaya mga kapatid, tandaan natin mabuti, our strength is limited. Kahit malakas pa tayo, limitado pa rin po yun. Kaya huwag tayong manangan sa ating pong sariling kalakasan. Kaya nga, no wonder we fail. Hindi tayo magtataka kung bakit tayo ay bumabagsak pa rin kasi mahina nga ho tayo, limitado ang ating pong kalakasan. Yan, sabi sa 1 Samuel chapter 2 verse 19. Sabi ito, He protects the lives of His faithful people, but the wicked disappear in darkness. A man, basahin po natin yon. A man does not triumph by his own strength. Ano sa Tagalog yon? Ang tao ay hindi magtatagumpay sa magitan ng kanyang sariling lakas. Di ba? Kaya kahit anong pang lakas mayroon ho tayo, hindi natin kayang magtagumpay. Kahit dahil mayroon at makakahanap po tayo ng katapat sa ating pong buhay. Kahit gaano pa tayo kalakas. Sa wrestler, sino mas malakas? Si Hulk Hogan? Wala. Wala, nakahanap din ng katapat. Ano po? So, ito po, si Pedro, halimbawa si Pedro, nanangan si Pedro sa sarili niyang lakas. Pansinin po natin, basahin po natin yung kanyang kasaysayan. Sabi rito sa Matthew 26 verse 33, nung si Jesus ay nagsabi na po sa kanila na nagpahiwatig ng kanyang kamatayan, ng kanyang pagkapako sa krus, si Pedro ay ipinagtatanggol po niya ang ating Panginoon Jesus. Kaya sa Matthew 26 verse 33, sabi doon, Peter spoke up and said to Jesus, I will never leave you even though all the rest do. Ba? Ano sabi ni Pedro? Panginoon, pag ikaw ay hinuli, pag ikaw ay pinarusahan, ipagtatanggol kita. Hindi kita. Verse 35, Peter answered, I will never say that. Hindi ko sasabihin yun, hindi kita itatatwa. Even if I have to die with you. Yan. Kahit mamatay man ako. Ganun katigas si Pedro. Ganun siya katigas. Pero, sabi doon, and all the other disciples said the same thing. Ganun din ang mga alagad. Ako rin, katulad ni Pedro, ipagtatanggol din kita. Hindi rin kita iiwanan. Yan, ganun nun sila eh. Ganun nun silang lahat. Nagsalita rin sila ng ganun. Pero si Pedro talagang naka-highlight kasi nga siya yung tagapanguna. Well, mga kapatid, alam po naman natin ang kwento ng Bible na si Pedro ay bumigay pa rin. Sa kabila ng siya po ay malakas at kaya niya ipagtanggol ang Panginoon, pero nung dumating na talaga ang real na sitwasyon, na pagsubok sa kanyang buhay, nung tinanong lang, di ba kasama ka noon? Siyempre hindi. Kanina, ang bilis eh. Ang bilis sumagot eh.
Di ba? Samantalang nung si Jesus pangkaharap niya ay ipagtatanggol kita, hindi ako magsasalita na iptatatwa kita. Di ba? Pero nung tinanong na, nung nandun sa sitwasyon talaga, talaga actual na, kasama ka niya, di ba? Siyempre hindi. Di ba? 3 beses po yun. 3 beses po niya ipinagkaila ang ating pong Panginoon. Well, mga kapatid, ito'y pinapakita lamang na ang ating pong kapangyarihan, ang ating pong kakayanan, ay limited talaga. Pero ito po ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay, sapagkat siya'y naglagay ng power, kapangyarihan sa atin, and His power is unlimited. Okay, sabihin po natin, God's power is unlimited. Okay? Unlimited po ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga, this power provides strength in us. Yun yung kapangyarihan ng Diyos na sa atin. Siya po ang magbibigay sa atin ng lakas para magtagumpay po tayo sa buhay. Kaya without the strength, without the power of the Holy Spirit of God po sa ating pong buhay, ay hindi talaga tayo magtatagumpay. At isang halimbawa nito ay si Joseph, the dreamer. Diba? Siya po yung nakaranas talaga ng kapangyarihan ng Diyos. Ano po ang kwento sa buhay po ni Joseph? Sabi nga, he passed through many trials in life, but God's strength enabled him to have victory. Maliit pa lamang siya. Anong ginawa sa kanya? Siya po ay inihulog na sa balon. Okay? Para patayin. Pero nakaligtas siya doon dahil siya iniligtas pa rin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga kapatid. Tapos siya ibininta doon sa mga Ismailita. Mga lakal. Ayun, ginawa siyang kalakal eh. Ayun, ibininta siya doon at pagkatapos siya naman ay bininta naman doon sa Ehipto, doon sa mga sa Paraon, Ayun. At pagdating doon, yun ay pinahintulot ng Panginoon para sa kanyang plano sa buhay po ni Joseph, Pagdating doon ay marami po siyang mga pinagdaanan habang siya ay nasa palasyo, habang siya po ay naging katulong noong servant noong kanang kamay ng Paraon. Siya po ay tinukso. At sabi? Siya po ay hindi bumigay sa tukso. Sino ang tumukso sa kanya? Yung asawa nung hindi Paraon yun eh. Asawa ni Potiphar. Ayan, si Potiphar. Yung asawa ni Potiphar, sabi ng asawa ni Potiphar, Joseph, ang ganda ng lalaki mo. Halika, sabihin mo ako. Ayan. Pero sabi ni Joseph, hindi pwede. Ipinagkatiwala sa akin lahat, maliban sa iyo. Kaya hindi ko pwedeng suwayin yung aking amo, si Potiphar. Yung problema, araw-araw, wala si Potiphar. Kaya araw-araw, tinutokso siya. Joseph, araw-araw. Hanggang sa isang araw, ikinulong na si Joseph sa kwarto. Pero bumigay ba si Joseph? Sabi, Joseph, 2 na lang tayo dito. Sarado yung kwarto. Di ba? So, anong ginawa? Tumakbo si Joseph. Kung ikaw yon sa mga lalaki. Joseph, 2 na lang tayo dito. Kung ikaw yon, sabi mo ba? Oo nga, no? 2 na lang tayo, no? Dahil mga kapatid, kinakailangan tumakbo. Hindi natin kaya, pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ay kaya nating pagtagumpayin ang ating pong buhay. Okay? Iyan si Joseph. Pagkatapos, nakulong siya, nabilanggo, naparatangan siya na siya po ang may kasalanan doon sa pangyaring iyon. Kasi nga ay nagsisigaw po yung babae, yung asawa ni Potiphar. Kaya si Joseph ang napagbintangan na may kasalanan. So anong nangyari? Ikinulong siya, binalanggo siya. Sa bilangguan naman, doon din siya nagtagumpay pa rin ang kanyang buhay dahil siya po ay sinamahan po ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa kanya. Kaya nga yung unlimited yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay po ni Joseph. Okay? So mga kapatids, there is nothing that we can not overcome in life. Walang bagay na hindi natin kayang pagtagumpayan sa buhay. Walang bagay na hindi natin kayang pagtagumpayan sa buhay kapag ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa sa atin. Amen ba yun? Kapag ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa sa atin, walang bagay na hindi natin kayang mapagtagumpayan. We can do all things through Christ who gives us strength. Okay?
Sabi doon, ano po? We can do all things through Christ who give us strength. Sa ibang translation, sabi doon, I have the strength to face all conditions by the power that Christ gives me. Ayan, okay? Self-control is a very important fruit of the Holy Spirit that must operate in us because we are weak and easily given to trials and temptation. So, napakahalaga daw po ng self-control sa ating pong buhay. Kasi nga, bilang tao, lahat tayo ay mahina at madaling bumigay sa mga trials and temptations in life. And take note, yung mga trials and temptations na yan ay common sa atin yan. Wala hong pwedeng magsabi sa atin na, ay sila lang pwedeng dumanas ng trials. Sila lang ang pwedeng dumanas ng temptation. Hindi. Sabi ng Bible, lahat tayo ay daranas talaga ng mga pagsubok at tukso na iyan. Ano po? Pero, dahil iyon ay common, pero lahat yan ay kaya nating pagtagumpayan. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, every test, basahin po natin, every test that you have experienced is the kind that normally comes to people. Take note normally. Yan, normal siya, common. Ano po? But God keeps His promise. He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. At the time you are put to the test, He will give you the strength to endure it and so provide you with a way out. Yan, di ba? Napakasarap isipin po nung pagbulay-bulayan po yung talatang iyon po na promise ng Panginoon. Lahat tayo ay dumaranas ng pagsubok sa buhay. Pero ito ang kagandahang loob ng ating pong Panginoon. Na kapag dumating yung pagsubok na yan, dumating yung tukso na yan, siya pa rin ang magpo-provide sa atin ng lakas, kapangyarihan para mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok at tukso na dumarating sa ating pong mga buhay na yan. Bakit? Kasi ang power ng Lord is unlimited. It is operative sa ating pong buhay. Ano po? It operates in our lives. Okay? Kaya mga kapatid, allow God's strength to work within us so that we can succeed in life. Hayaan natin na dumaloy, hayaan natin na mag-manifest, hayaan natin na gumawa ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa ating pong buhay para tayo sa ating pagtatagumpay. Okay? So sa ating pagtatapos, sabi ito, our self-confidence, our own will, and our weaknesses will only lead us to defeat. Ba? Kapag sarili ho natin, lakas, sarili natin kagustuhan, sarili natin pagtitiwala, lahat ng yon ay pwede hong maghatid sa atin sa kabiguan. But faith in God, the power of God, and the strength of God are available through the Holy Spirit who produces self-control. So, di ba? Yun ho ang makakatulong sa atin. Yung pananampalataya natin sa Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, at saka yung lakas ng Diyos na nasa sa atin. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, yon ang makakatulong sa atin para tayo po ay magkaroon ng self-control at magtagumpay sa ating pong buhay. To be self-controlled, sabi ito, all must be yielded to the Holy Spirit. Yan, para magkaroon tayo ng self-control, ano sa dapat gawin? Magtiwala sa Banal na Espiritu. Iasa sa Banal na Espiritu ang ating pong buhay. Bakit? Sapagkat ang fruit of the Holy Spirit is self-control. Okay? Self-control. Kaya kung wala kang control sa iyong sarili, hayaan mo ng Banal na Espiritu ang mamayani sa buhay mo para makontrol mo ang iyong buhay. Okay? So, salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita muli. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayong lahat ay magsitayo.